Ngayong araw ng mga ama, kinikilala natin ang Diyos na Ama nating lahat, na nagbibigay pag-asa, nagpapalakas ng ating loob, at nagdadala sa atin sa paglago at maunlad na pamumuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fatherhood. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Father's Day. Kaya sa lahat po ng mga tatay na nakikinig ng Word of the Day, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa lahat din ng mga nanay na naging tatay na rin, Happy Father's Day pa rin po sa inyong lahat. Fatherhood is about role. It is not only about gender. Kasi ang Diyos na wala namang gender ay tinatawag nating Father, God the Father, bagamat siya'y walang gender. Because fatherhood is about the role. Kinakailangan ba ng Diyos yung title ng fatherhood? Of course not. He is God, He is absolute, wala siyang pangangailangan. Kapag nangailangan siya, ibig sabihin hindi na siya Diyos kasi may pangangailangan siya. So, even the title Father ay hindi necessary sa Diyos. Pero bakit tinatawag natin siyang Ama? Not for Him, but for us. We need God's role sa buhay natin as a father. Kaya nga, let us talk about fatherhood as a role. At tingnan natin ang Diyos bilang batayan ng pagiging ama. Ama natin dito sa lupa. Our biological father. Kaming mga pare ay tinatawag din ninyong father because we serve as spiritual fathers sa inyong lahat, supposedly. At sana imagampanan namin palagi yung pagiging spiritual father namin sa inyo. So mga kapatid, ano nga ba? Paano natin uunawain yung role ng isang ama? Of course, we know for certain na
Ang role ng mga tatay, una is to protect us, pangalawa is to provide. To protect and to provide. No, ang tatay ang siyang nagpoprotekta sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, kasi siya yung malakas, no, siya yung matibay, siya yung matipuno. At siya yung nagpo-provide, that's why he works. Siya nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Pero alam naman natin sa panahon natin ngayon, lalo na sa ating mga Pilipino, na hindi na yan totoo sa lahat ng pagkakataon. Marami pa nga na yung nanay ang siyang nagpo-provide sa pamilya kasi yung tatay nandun lang sa bahay, walang trabaho, siya yung naglalabas, siya yung nagpapalaki ng mga bata, siya yung nangangalaga, siya yung gumagawa sa mga gawaing bahay. Kasi yung nanay ang may oportunidad na makapagtrabaho abroad o magkaroon ng trabaho sa kung saang lugar, no? Pero hindi naman yan na ibinababa yung pagiging lalaki o pagiging tatay, no? Kaya sinasabi natin na yung fatherhood is about yung role, no? Kaya nga, ano ba yung role ng Diyos sa buhay natin bilang ama natin? And the model of fatherhood is God Himself, ang Diyos mismo. If you want to be a good father, tumingin tayo sa Diyos Ama. Kilalanin natin ang Diyos Ama. At maraming itinuturo ang Diyos sa atin upang tayo maging mabubuting tatay dito sa lupang ito. Una, sa first reading, sa pamamagitan ni Prophet Ezekiel, kung kayo ay magsisimba ngayong linggong ito, Prophet Ezekiel was the prophet of hope. Ang daladala ni Ezekiel ay mensahe ng pag-asa, and God Himself is our hope. Itong first reading natin is about the message of hope para sa bansang Israel na kung saan sila ay nasa exile during that time. Kaya nga itong daladalang mensahe ni Ezekiel ay mensahe ng Diyos. And so, a father, a good father, God as our Father, is a father of hope. Nagbibigay ng pag-asa. Kaya tayo rin mga tatay, no, dito sa lupa, should also give hope. Huwag mong nakawin yung pag-asa ng iyong mga anak. Ibig sabihin, ikaw dapat yung nagbibigay pag-asa because hope gives life, gives the sense of direction, gives that sense of purpose. Bakit nabubuhay? Kaya ikaw bilang tatay, napakahalaga, punuin mo, puspusin mo ng pag-asa ang iyong mga anak. Pero hindi paasa, yung totoong pag-asa na nakaugat sa pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga ng isang tatay ay may malalim na ugnayan sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Napakahalaga kapag ang tatay ay may malalim na ugnayan sa Diyos, for sure, he will be a good father. For sure, he will be a father that gives hope to his children, to his own family. Sa second reading, narinig natin yung salitang lakas ng loob. Ito yung sinasabi ni San Pablo, at yung lakas ng loob na yon ay nanggagaling sa Diyos. Ganyan din ang tatay. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. God is our strength. God is our refuge. Kaya nga ang tatay, ang role ng tatay ay palakasin ang ating kalooban. Palakasin ang loob ng kanyang asawa, palakasin ang loob ng kanyang mga anak. Hindi panghinain ang loob. There are so many ways na kung saan pinanghihina ng tatay ang loob ng mga anak. Yung mga discouragements, yung mga rejections, yung kakulangan ng appreciations o affirmations. Mga kapatid, kung ikaw ay isang tatay, make it sure, palakasin mo ang loob ng iyong mga anak. Pangatlo, sa ating gospel, narinig natin yung parable about the kingdom, about the mustard seed, no? Yung mga butil, yung mga binhi, no? At yung paghahari ng Diyos ay tungkol sa pag-unlad. Pag-unlad hindi lamang sa mga material na bagay, kundi pag-unlad bilang tao at pag-unlad sa ating ugnayan sa Diyos. Yung kingdom of God is about God. At kapag natamo natin ang Diyos, we will grow. At doon tayo dinadala ng Diyos bilang ama natin sa pag-unlad, sa paglago
bilang tao. At sabi nga, di ba, the glory of God is man fully alive. Yung ganap na buhay. Yung paghahari ng Diyos ay tungkol sa kaganapan ng buhay, and that is only possible if we have God in our life. Kaya nga, itong sinasabi natin na quality of the Father ay yung Ama na ang gusto niya ay umunlad ang kanyang mga anak for us to grow as a person, to grow in relationship, to be mature, yung pagharian tayo ng Diyos. At sana ganito yung bawat tatay dito sa lupa, na ang naisin at layunin ng tatay ay lumago at umunlad ang kanyang mga anak. Umunlad at lumago hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa mga makamundong mga pagpapahalaga, kundi higit sa lahat sa mga espiritual na bagay, sa makalangit at makadiyos na pagpapahalaga. Kaya napakahalaga na ang tatay ay makadiyos upang sa ganoon ang kanyang mga anak ay lumaki ring makadiyos. Napakahalaga na ang tatay, ang pangarapin niya ay pag-unlad ng kanyang pamilya, pag-unlad ng kanyang anak, paglago bilang tao. Kaya nga ito yung tatlong napakahalagang katangian na itinuturo sa ating mga pagbasa ngayong araw ng linggo. Ang Ama ay nagbibigay pag-asa, nagpapalakas ng loob, at nagnanais na lumago at umunlad ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi higit sa lahat sa mga espiritual na bagay. Kaya ipagdasal po natin ngayong araw na ito ang ating mga tatay, ang ating mga ama, upang sa ganoon sila ay maging tulad ng Diyos Ama sa langit, na nagbibigay pag-asa, nagpapalakas ng loob, at naglalayong lumago ang kanyang mga anak. Kung kayo man ay lumaking walang ama, bunga ng broken family, o wala na kayong tatay dahil sumakabilang buhay na, o nawalan ng tatay dahil sumakabilang bahay, don't worry. O kung ikaw ay inabuso ng sarili mong tatay at hindi mo maramdaman yung anong kahulugan ng pagkakaroon ng mabuting tatay, don't worry. Always remember, you have a Father in heaven. You have a Heavenly Father na hindi katulad ng nagkamali mong ama dito sa mundong ito, sa lupang ito. At itong Heavenly Father na ito, na tatay nating lahat, na tatay rin ng tatay mo, ay Diyos, ay Ama na nagbibigay pag-asa, nagpapalakas ng ating kalooban, at naglalayong tayo mapabuti, na tayo umunlad, na tayo lumago bilang tao, at malagay sa magandang sitwasyon sa buhay. At itong tatay nating ito, ang Diyos Amang nasa langit, labis na nagmamahal at kumakalinga sa atin, na hindi magpapabaya at palagi tayong nasa kanyang puso. Sa lahat ng mga tatay, kayo ay kasama sa aking dasal, lalong-lalo na sa araw na ito. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga tatay at ang lahat na ang tungkulin ay maging tatay sa kanilang mga anak, sa kanilang mga estudyante, sa kanilang mga pinaglilingkuran. Lahat ng ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa iyo, Diyos na aming Ama, kasama ni Jesus at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.